Hello mga Karmitanyo, welcome back sa ating channel. Naririto na naman ako upang magbigay ng kwento sa inyo at ipagpatuloy ang bertud ng bubuyog. Oo nga pala, pasensya na hindi tayo nakapag-upload ng 2 linggo. Nagpost naman ako, nagpaalam ako sa inyo na pahinga muna ako ng 2 linggo o ilang araw ba. Nakita nyo naman doon sa post ko. 4 na beses akong pabalik-balik sa paggamutan. May nangyari kasing hindi maganda sa ating katawan. At ngayon, naririto na naman ako upang magkakasama tayo. Simula na natin ang kwento. At pasensya nga muli dahil nag-iba ang ating background ngayon or ang ating pananalita. Sana maintindihan nyo. Ermitanyo, ano kaya kung magpalipas muna tayo ng 1 araw sa bayang ito? Medyo ilang araw na kasi tayong hindi nakakain ng maayos eh. Wika naman ni Carding na isa sa mga kasama nila Nuling sa bungero din. Nang marinig ito ng mga matanda, tumitig lang naman ito sa lahat nilang mga kasama. Nang mapagtanto nito, sang-ayon din naman ang lahat sa plano nila Carding ang mga ito. Ngumiti lang naman ang ermitanyo, saka nagwika ng, Kung yan ang nais nyo, edi doon na rin kami. Basta siguraduhin nyo lang na may tuba ang pagdadaungan natin. sagot naman ng matanda. Habang patuloy sila sa paglalakad, bahagya namang naantala ang lahat nang magsalita si Mang Carpio ng, ilang dekada na rin bang hindi tayo nakadayo rito, Danilo? Mukhang nagiba na din ang mga bahay rito. Nang marinig ito ni Danilo, sumagot lang naman ito ng, 11 taon, Mano. Nung huling dumayo tayo sa sabungan, dala-dala ko pa noon si Banuging kong manok. Di naman siya namatay sa labanan eh. Namatay naman siya sa ahas. Wika pa ni Danilo. Nang marinig ito nila Tonyo, nadapo na naman ang kanilang usapin sa mga manok. Ngayon Danilo, wala kang dala-dalang panabo. Wala kang may laban mamaya. Wika naman ni Tonyo. Walang problema yan sa akin, Manoy Tonyo. Sanay akong lumaban na kahit anong uri pa ng tandang ang aking gagamitin. Basta may laban lang yan, ayos na. Tugon rin naman ni Danilo. Aba, ibang klase din itong kasama natin Ibig mong sabihin, di ka namimili ng lahi ng tandang. Aba kung gano'n, baka pati bibi pinasok mo sa sabungan. Wikang pabiro naman nila Carding. Dahil doon, hagalpakan na naman sa kakatawa ang kanilang grupo. Kahit gutom, ang 2 matandang kasama nila noon at mga albularyo, napapailing na lang at pasimpleng napatawa din. Sa ilang minuto nilang paglalakad, nakita nilang bumaba ng bayan na may dala-dalang mga produkto pwedeng ipagbili sa bayan na yon. Nang makakita sila ng isang bahay na may katabing malaking puno ng nara, kaagad na silang nagsilapitan doon upang makapagpahinga na. Itinali na nila ang mga kabayo sa may damuhan upang kahit papano makakakain din ito ng sariwang damo. Habang nasa ilalim sila ng puno, ramdam na ramdam nila ang labis na gutom at uhaw. Wala naman silang ibang magawa kundi tiisin ito hanggang sa makaabot sila sa pamamahay ni Horo. Inilabas din nila ang mga kaldero at lagayan ng mga tubig. Ngunit
Wala talagang mailagay dito. Ngunit habang nagpapahinga sila sa ilalim ng puno, di nila namalayang may nagmamasid na pala sa kanila. Kanina pa. Yun yung panauhing nakatira sa magarang bahay na tapat sa punong kanilang pinagpapahingahan. Isa itong lalaking nasa edad 20. Dumaan ito sa kanilang harapan habang may bitbit na tabak, pangtabas ng saging. Nang nasa tapat na nila ito, binati lang naman nila ito ng magandang araw. Ngumiti lang naman ang binatang yon at sandaling tumigil sa kanilang harapan. Magandang araw din ho sa inyo mga manong. Saan po ba kayo galing? Mukhang gutom na kayo ah. Wika ng binata. Oo to. Galing kami sa malayong lugar. Mga manlalakbay kami at sandaling napahinto dito. Sagot naman ni Manong Tuming. Ganun po ba? Sumama kayo sa akin. Sumama kayo sa akin sa bahay. May makakain doon at maiinom. Nang marinig ito ng buo nilang grupo, nagkatitigan lang naman silang lahat dahil sa sinabi ng binata. Huwag na kayong mahiya, mga manong. Hindi lang naman kasi kayo ang napadpad rito eh. Pahabol na wika na naman ang binatang yon. Dahil sa labis na gutom at uhaw na kanilang nararamdaman, napilitan silang sumunod sa binata at ipinagsintabi na muna ang kanilang hiya. Naglalakad sila papasunod sa binatang yon. Panay naman ang pagsilay ng kanilang grupo sa napakalaking bahay kung saan nagtungo ang binata. Pagdating ng binata sa may entradang pinto ng bakod nito, kaagad nitong binuksan ang lagusan upang papapasukin silang lahat. Pero silang lahat nagtataka dahil sa napakalawak na bahay na yon. Pero naiisang ingay. Doon sa lugar wala silang naririnig. Ngunit hindi nila ito pinansin. Gawa ng ang pakay nila doon ay ang makakain at makainom. Pagpasok nila sa kusina ng bahay kung saan ang binata, mas lalong nagulat sila dahil sa napakagandang disenyo ng bahay na yon. Isipin nyo, kusina pa lang yon. Ano pa kaya ang pinakaloob ng mismong bahay nito? Napakaganda. Mga manong, antayin niyo lang ho ako saglit dito, tawagin ko lang ang kapatid ko. Wika ng binata. Okay lang ho, iho. Mag-aantay kami. Sagot dito ni Manong Tuming. Habang naghihintay sila sa kusina ng mismong bahay na yon, palinga-linga sa buong paligid nito ang kanilang grupo dahil sa napaka-elegante ng bahay. Pero parang walang nakatira. Maya-maya pa, biglang dumating yung binata na may kasakasamang babae. Kapatid niya yon at saka isang lalaking may katandaan na. Napatitig silang lahat sa itsura ng tatay ng binata dahil parang bangkay na kung titigan mo ito. Humpak ang pisngi at natutuyot na ang mga balat sa katawan. Nung una, inaakala pa ng mga kasamahan ng ermitanyo, pamilya ng aswang yon. Pero bigla silang binalaan ng ermitanyo na huwag silang basta-bastang magbigay ng husga. Dahil kung talagang aswang ang pamilyang yon, kanina pa lang, kumukulo na dapat yung mga karga nilang langis at mga medalyon. Pero sa pagkakataong yon, hindi. Kayo pala ang bisita ng anak ko. Umupo na muna kayo upang makakain. Saan ba kayo galing? Bakit?
Parang pagod na pagod kayo. Oh, kumain na kayo. Wika ng lalaki. Sa malayong lugar ng Bacolod, Manong. May pupuntahan lang kami dito sa Tinago. Sagot naman ni Nuli habang panguya-nguya ng pagkain. Umalis na muna yung matanda habang may bitbit na walis. Sarap na sarap sila noon sa kanilang kinakain. Dahil ang nasa misang pagkain noon ay isang buong litsyong pabo at malalaking isda na galing Tubig Tabang. Ang magkapatid noon nakaupo lang sa labas ng bahay habang nagkwentuhan. Habang kasalukuyan silang kumakain, biglang bumukas ang nakasaradong pinto papaloob ng bahay na yon, kung saan nagdudugtong ang kusina at mismong bahay. Kasabay ng pagbukas ng pinto na yon ay ang naamoy nilang nakakasulasok na parabang bulok na karne at pinaghalong putik. Dahil sa kanilang naamoy, nagsisitigilan sila sa kanilang kinakain upang sipatin kung saan ang galing ang amoy na yon. Nang marinig sila ng magkapatid na parabang may nasusuka sa kanilang grupo, agaran yung pumasok at saka tiningnan sila. Nanlaki ang mga mata ng binata nang makita nito nakabukas ang pinto kung saan nanggaling ang matinding amoy. Dali-daling isinira ng kapatid nitong babae ang pinto at doon pa lamang nawala yung amoy. Halos lahat ng kanilang mga kasama napalabas na rin dahil sa sangsang ng amoy na yon. Ang naiwan sa loob ay sila Manong Duming, Nuli, Danilo at ang ilang matatapang ang sikmura. Hingi ng pasensya sa kanila ang magkapatid dahil sa mga pangyayari sa oras ng kanilang kainan. Nang marinig ng magkapatid ang tanong na yun, Ayos lang yon, iho. Kami dapat ang magpasalamat sa inyo. Dahil pinakain nyo kami kahit hindi nyo kami kilala. O nga pala, ano yung naamoy naming mabaho kanina? wika ng ermitanyo. Nang marinig ng magkapatid ang tanong na yon, nagkatitigan lang naman ang mga ito. Nangangatog pa ang babae noon na para bang ayaw nitong magsalita ang kapatid niya. Ngunit nang magwika si Manong Duming sa lalaki na, Huwag kang matakot. Naamoy ko rito ang kapangyarihan ng kadiliman. Sabihin nyo sa amin, anong meron? Nanay ho namin yung nang biglang pinutol ng ermitanyo ang pagsasalita ng binata. Shh! Alam ko na. Kung napapano yung mga magulang nyo. Isa rin ang tatay mo ang dinapuan ng sakit, ano? Sinamahan nila ang magkapatid papaloob ng bahay na yon. Naamoy na naman nila ang napakabahong nakakasulasok na amoy. Mas lalong naramdaman nila ang amoy na yon nang pumasok pa sila ng tuluyan. At doon nila nakita ang nanay ng magkapatid na nakahiga sa hita ng padre pamilya. Ang sabi ng padre pamilya nito, silang dalawa ay biktima ng isang barang. Bagamat nakakalakad pa itong tatay ng magkapatid, labis na ang pamamayat nito. Pero ang mas malala, yung nanay ng magkapatid, dahil nalata yung bandang likuran nito at nagtutubig. Nakadilat lang ang mga mata nito ng asawa ng lalaki habang nakatitig sa kanilang pangkat at parabang nangungusap na lang sa isipan nito sa kanila. Dahil sa mga nasaksihan ng mga grupo nila, ganun na lamang ang pagkaawa nila sa pamilyang yon.